So what is up mga kabibes, welcome to another video. So sa video na to, i-tune up ko muna yung motor ko na MSX 125. Okay, so mga ka-do-it best, ang gagamitin kong filler gauge is yung 0.10 tapos 0.08. So ang gagamitin ko sa intake is 0.08. Tapos sa exhaust is 0.10. So ito yung sukat niya sa millimeter. So ang sukat niya sa inches is yung number 10. Yung number 10 is 0.004. Tapos itong 0.08 sa inches is 0.003. So ito lagi yung ginagamit ko dito sa motor ko. So yung performance naman niya is okay naman. So okay lang sa gasolina, tapos sa compression okay lang din. So matipid, sakto lang yung kaya niya ng gasolina. Tapos yung sa compression naman is okay lang din. So hindi siya pigil tumakbo o hindi siya hirap umandar. So ayun. So bago ko umpisahan, so kakalasin ko muna tong mga pairings ng motor. Tapos kakalasin ko dito yung cover dito. Yung cover ng butas dito sa flywheel. So ayun. Para makita natin yung letter T, which is yung timing. So kalasin ko na lang muna yung pairings ng motor ko mga ka-test. Okay, so nakalas ko na. So kakalasin naman natin to. So itong screw na to para ma-access natin yung flywheel, yung magneto, para makita natin yung letter T, tsaka ito. So para maikot naman natin yung flywheel, or para umikot din yung crankshaft. So para ma-set natin sa compression stroke yung piston mga ka-do-it best. Okay, so kakalasin ko muna to. Okay, so nakalas ko na mga ka-do-it best yung takip nito. Yan, so ang kailangan lang natin dito is 14 mm na T-wrench o kaya yung Y-wrench. Yung sa akin Y pa-Y. So 14 para maikot natin yung magneto. So para i-set natin sa compression stroke yung piston. Tapos itong tappet cover naman. So kakalasin din natin. Tappet cover ng intake tsaka tappet cover ng exhaust. So ang size nito is 17. So gagamitan ko siya ng socket wrench dito sa ilalim. Tapos dito box wrench na lang. Yan. So llave na 17 mm wrench. Okay. So kakalasin ko na lang muna yung tappet cover mga ka-do-it best. Okay, sa mga ka-do-it best, i-set muna natin to yung flywheel sa top dead center. So kailangan kasi naka top dead center siya. So bago natin i-adjust yung valve clearance, so gagamitan ko siya nito. Yan, so 14 mm wrench, Y wrench, socket wrench yan.
So 14mm kasi yung sukat ng flywheel ko. O yung nut ng flywheel ko mga ka-do it best. So yan. Tapos itatapat natin dito sa notch. So may notch yan dyan, yung guhit. So yung guhit na yan. So yan yung notch. So itatapat natin dyan yung guhit ng letter T mga ka-do it best. So ikot lang natin to counterclockwise mga ka-do it best. So yan. So yan na yung letter T. So yan, nakatapat na siya sa notch. Yan. So dalawang posibleng kasing ano yan, compression mga ka-do it best. Meron tinatawag na compression stroke, tapos meron siyang exhaust stroke. So kapag compression stroke, yun, doon tayo magsiset ng valve clearance. Dun sa exhaust stroke naman mga ka-do it best, kapag doon tayo nag-set ng valve clearance, so posibleng sumala yung timing ng ating mga barbula o mga valve clearance natin. So paano natin malalaman kung naka-compression stroke niya? Doon check natin dito sa valve. So gagalawin natin yung valve mga ka-do it best. So check na natin. Okay, so check natin kung naka-top dead center na siya mga ka-do it best kapag gumagalaw ito. So yan. So gumagalaw siya, hindi siya nakadikit. So kapag nakadikit kasi ito mga ka-do it best, hindi siya gumagalaw. Yan. So kapag hindi siya gumagalaw, yan, kaya naririnig mo. Kung maririnig mo, lumaligitik siya pag pinapalo ko. So kapag hindi siya gumagalaw, naka exhaust stroke siya mga ka-do it best. So check din natin yung ilalim. So yan mga ka-do it best. So lumalagitik siya. Yan. So ibig sabihin na compression stroke siya. So luluwagan na natin ito mga ka-do it best. Tsaka yung intake. So exhaust tsaka yung intake. Para maset na natin yung clearance nya. Tapos ngayon, ang size ng wrench nito, ang size nitong bolt na to sa mga ka-do it best is 9mm wrench. So 9mm. So bumili ako mga ka-do it best. So may ginagamit talaga ako na ito, pang tune up nitong motor ko na to, which is 9mm socket wrench na meron na siyang kasamang pang tappet. So yan, stopper siya ng tappet para ma-adjust natin. Yan. So marami nabibili nito mga ka-do it best. Nabili ko to nung pumunta ako sa doon sa nadaanan ko sa 13. It's may video ko ng mga ka-do it best. Lagay ko na lang dito sa taas. I-link ko na lang dito. So kung gusto mo mapanood, so doon ko to binili. So ngayon mga ka-do it best, kalasin, luwagan na natin to. Tapos luwagan na rin natin yung intake. Okay, so maluwag na siya mga ka-do it best. Okay, so mga ka-do it best, adjust na natin to. And so higpitan ko lang to. Nut na to. So pakiramdaman lang natin kung kumakagat na yung kinakagat na ng tappet at saka nung valve. Ito ang ating filler gauge. So yan, so pag kinakagat na siya, ipitan na natin to, yung nut nya. So yan, ipitan na natin. So iwanan ko muna to dito mga ka-do it best, yung ating filler gauge, bago natin ipitan.
Okay. So check na lang ulit natin mga ka-digest. So yan. Okay na siya. Yan, so sakto lang siya kinakagat na ano. Sakto lang siya kinakagat siya ng tappet at saka ng valve. So sa exhaust naman tayo mga ka-digest. So ito namang 0.10 yung gagamitin natin dito. Okay. So nakagit siya mga ka-digest. Ipitan na lang natin tong nut. So ganun din. So iwanan lang natin ulit dito yung filler gauge, tsaka natin higpitan. Okay. So sakto lang siya mga ka-digest. Okay, so dagdag ko lang mga ka-digest. Kapag kasi ang valve gearage natin is dikit na dikit, so ang tawag po dun is tukod. So tukod siya. Kapag sa intake ay tukod, ang mangyayari po is bumabalik dito sa carburetor. So pag bumabalik yung gasolina, yung air and fuel mixture sa carburetor natin, so ibig sabihin tukod yung ating intake. So loose compression. So ano siya, naka-open siya dun sa loob. Tapos kung ano naman, kung ito namang exhaust ang tukod mga ka-digest. Yan, so kung tukod naman siya, ang tambucho naman natin is nagbubuga siya ng ano, apoy. So, parang pumuputok-putok o nagbubuga siya ng apoy. So kapag tukod siya. So kasi naka-open. Kasi kapag tukod ang mga valve natin, yung mga tappet natin, mga ka-digest, so open. So magiging open siya. Yung open yung valve natin. Okay, dagdag ko lang mga ka-digest. So sa paggamit ng filler gauge, kapag mga bago pa yung mga motor mo or bago pa yung mga motor natin, so dapat magbase muna tayo or magbase pa rin tayo dun sa service manual ng mga motor natin. So kasi yun yung pinaka-standard na clearance or valve clearance ng mga motor natin. So mas makakabuti na dun tayo magbase sa service manual. So okay. So tapos ngayon, kung mas makapal kasi naman yung gagamitin natin na filler gauge, so example, mas makapal dito, so pwede, possible na mag-ingay or lumalagitik. So malagitik yung mga tunog nung tappet natin or valve natin. So ngayon, at the same time, lumiliit yung opening ng valve dun sa combustion chamber. So ngayon, pag lumiit yung opening ng valve natin sa combustion chamber, so mas kukonti yung papasok na air and fuel mixture. So mababawasan yung performance ng makina natin. Tapos kung mas manipis naman ang gagamitin natin, so kagaya ng nabanggit ko kanina, so posible na magkaroon ng backfire. So magba-backfire siya dito sa carburetor kapag sa intake tumukod.
magba-backfire din siya dito sa exhaust kapag tukod rin siya. Okay, so ganun ang posible mangyari kapag manipis naman or sobrang nipis naman. So ngayon, yung ginamit ko ngayon is kasi medyo matagal na rin tong motor ko, may 9 na taon na rin to. So ito yung lagi kong ginagamit. So dati ang ginagamit ko is intake number 6, tapos exhaust is number 8 or 0.06, tapos 0.08 yung sa exhaust. Ngayon, ito na ginagamit ko, 0.08 sa intake, 0.10 sa exhaust. So kasi yung bakal kapag umiinit, so nag-expand. So pag nag-expand pa yan, so ninipis pa yung clearance ng ng valve natin tsaka tappet. So yun. Kaya 0.08 ginagamit ko tsaka 0.10. So yun. Okay, so ilagay ko na yung cover ng tappet natin. So that's it for the video. Thank you for watching. As always, ride safe and enjoy riding. Peace.